SMB, TNT, Tropang 5G, no? Game 4, PBA, Philippine Cup Finals, so All Filipino Cup Finals, Game 4. So, 3-1. 3-1 na, no? 3-1 na lamang yung San Miguel sa series. Well, nagkaroon ng first quarter storm o scoring storm yung TNT. Sabi nga ni Coach Alan Gregorio, yung first 9 minutes. Pero, natagalan yun. Na-survive yun ng SMB. Na-survive ng Beerman yun at nakuha nila yung lamang ng pagdating ng kalagitnaan ng second quarter. Well, yun na sinasabi nga ni Coach Jeff Carriaso, siya yung naging guest, no? At ang isa sa natatandaan kong sinabi niya, kasi nakikinig talaga ako, sa All Filipino, importante ang bench. Yeah, kung ang import is importante sa import-laden conferences, ang bench ang importante sa All Filipino. At pagdating sa bench points, mataas ang bench points ng San Miguel kumpara sa TNT. Okay? And aside from that, aside from Poy Eram na who played hurt or playing despite being injured, wala bang ibang post option yung TNT? Wala ba talaga silang post option na kasi si Kelly hindi mo na siya pwedeng papostehin kasi si Junmar ang bantay niya. At ang advantage niya is tumira sa labas so he could bring Junmar out. Okay? Ginagawa naman ni Kelly yung kanyang trabaho pero bakit hindi masustain ng TNT yung lamang? Kasi walang post threat yung TNT. Wala. Puro outside shots. I mean, if you ask Kelly Williams to shoot threes just to draw Junmar out, meron dapat papalit sa kanya doon sa ilalim as a post threat. Kasi anong evident doon? Yung TNT humabol, lumamang sila dahil dun sa kanilang depensa. Bakit? Nung pinasok si Tautua at saka si Brondial lang sabay, alam nilang hindi offensive threat itong si Rodney Brondial. So, anong gagawin nila? Iiwanan nila yun. Iiwanan nila si Rodney. So, kanino nakafocus yung defense nila? Kay Mo. Si Mo na alam nilang marunong pumoste at saka marunong may tira sa labas. Di ba? So, doon sila nakalamang kumagat yung depensa nila at lumamang sila doon dahil pag nakaka-turnover sila, nakaka-shoot sila. Third quarter run. Pero nung ibinalik si Junmar around 9 minutes ng fourth quarter, ayun na. Kasi hindi mo na pwedeng iwanan si Junmar eh. Kasi pag si Brondial, iiwanan mo si Brondial. Minsan nga, iiwanan mo si Mo eh. Iiwanan mo si Mo, babantayan mo si CJ, babantayan mo si Marcio. Di ba? Babantayan mo si Wami. At saka, o kaya babantayan mo si Ross. Si Ross, binabantayan na rin ngayon. So, yun lang. Kasi, sa tingin ko yung ginagawa ni Poy Eram sa TNT, yung tumitira siya ng mid-range, yung minsan nag-step out siya sa 3, which is sumushoot. Yung offense niya, yung post offense ng TNT should be there. Why not post up Calvin Oftana kung sino yung binabantayan niya? Why post up niya si Kabuntin? Post up niya si Kabuntin. At saka,
Kaya nakakakuha ng offensive rebound si Kabuntin kasi puro long shot eh. Puro 3-point shot, 4-point shot. So pag long shot, long rebound. Kaya nakakakuha ng rebound si Kabuntin kasi nahahabol niya yung bola kasi ang talbog ng bola mas malayo pag long shot. Pag mas malapit ang tira, yung rebound pabor sa kina Junmar yan, kay Lebron Dial. Pabor yan sa matatangkad, yung malalapit ang tira. Pero pag malalayo ang tira mo, pabor yan sa mabibilis na tao. Kasi kaya nilang habulin yung bola kahit saan. Yung talbog ng bola, mas malayo. At saka mas mahaba yung talbog ng bola. Long shot, long rebound. Yun ang gagawa ni Kabuntin. Mas mabilis si Kabuntin, kaya nakukuha rin ng bola kahit si Junmar. Kasi puro outside shots eh. Why not gawin nito ni dribble drive? Yan ang problema sa dribble drive eh. Nawawala yung post-up. Aside from Poy Eram, wala na po post-up eh. Ngayon, injured pa. O, yun pa masasabi ko. Tsaka, tingnan nyo yung health nito ni Poy Eram ha. Baka talagang competitive lang to. Gusto lang maglaro kasi alam championship eh. Pero sa tingin ko tinamaan na naman to. Injured to, playing hurt. Eh yan ang mahirap kapag sinasagad niya yung player. Kaya importante yung bench ng TNT. Importante yun. So, kaya nga naiinis ako sa Ginebra, bakit konti ang ginagamit? O nakita nyo, pag hindi ka gumamit ng maraming tao, pag pinilit ng player maglaro, tignan nyo nangyayari. Tatamaan na naman ng panibago yan. Puti si Eram nakabalik. Pero sana, hindi malala yung kasi sinabi, umalog daw yung tuhod niya. Well, sana naman maging okay siya. Sana sprain lang talaga yung injury niya, wala nang iba pa. Kasi kailangan siya. I think, kung sino yung bantayan ni Oftana sa post, force mismatches, force cross matches, yan dapat eh. I-force niyo yung mismatch sa post between Oftana, si Pugoy. Oh. Kay Oftana na lang eh. Double team, rotate. Tapos cut. Paloob. Wag puro outside shot, loob. Pakatin mo si Heading para makashoot. May free throw. Di si Junmar, puro foul. Si Mo, puro foul. Kasi imposibleng dapat padepensahin nyo sila. Si Oftana at si CJ. O mismatch yun eh. O. Force mismatches, especially dun sa small forward position nyo. Doon lang naman kayo may advantage eh. Kay Pogs at saka kay Pogoy at saka kay Oftana. Aside from Kelly na may shooting sa labas para mapalabas si Junmar. At saka ito si BGR. Sana ma-develop nito yung back to the basket niya. Kasi kita mo, pag hindi pumapasok yung 3-point shots niya, wala. Kapag hindi siya nakaka-roll sa basket, wala. Wala siyang post-up move. Lagi ang atake niya is face the basket. Eh, paano kung kasing katulad ni Junmar ang aanuhin mo? Eh, di mo, sinubukan yung dumakdak. Halos masupalpal siya ni Junmar. Isasalpak mo pero nasasabayan nga naman ni Junmar. Pero kung meron kang back to the basket, alam mong mas mabilis ka kay Junmar sa post, doon tatalunin mo siya. I think yun ang kulang na ito ni BGR. Post-up game. Yun talaga ang kailangan gawin ng TNT. At para makadepensa sila ng maayos, dapat pumapasok yung tira nila. Kasi ang nangyayari doon, si Kelly pinagdadala nyo ng bola o naaagawan ni Toliano, naaagawan ng mga gwardya. At saka syempre, na Jericho Cruz sila. Kung na Toliano sila nung nakaraan, na Jericho Cruz naman sila ngayon. So, yun lang po.